Greetings in the name of the Lord. Kumusta na po kayo mga mahal kong kapatid? Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ganon din po ang inyo pong mga mahal sa buhay. Isa pong masaya pong pagbati at purihin po ang Panginoon dahil makakapag-aral tayo muli ng Bible study sa Jesus ang daan. At ngayon po nasa Book of Romans po tayo, chapter 2, and we are in the part 2. At sa awa po ng Diyos ay muli makakapag-aral tayo ng kanyang salita. At salamat din po sapagkat ngayong araw na ito, dito sa atin sa Kuwait, na-extend na, hanggang alas 8 na ng gabi. So, praise God dahil unti-unti na yung mga lockdown ay unti-unti nang nabubuksan yung mga lugar na kung saan pwede nang lumabas. Pero dyan sa Parwania, yung mga kapatid tayo dyan hanggang ngayon ay naka-lockdown pa rin sila. So, sa inyo po dyan sa Advan tayo ngayon nanonood, mapagpalang araw po sa inyo at muli po tayo po ay mag-aral ng kanya pong salita at sa atin pong, bago po natin umpisan yung pag-aaral, umpisan po natin muna mga kapatid sa panalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, sinabasamba namin ang iyong dakilang pangalan. Sa amin pong pag-aaral ng iyong salita, Panginoon, kami po ay humihingi ng tawad, nagpapasaliksik po sa iyong harapan. At salamat po sapagkat alam po namin na ikaw ang Diyos na mahabagin, ikaw ang Diyos na nagpapatawad ng aming mga kasalanan. Sa amin pong pag-aaral, Panginoon, ng iyong salita, kami po ay dumadalangin ng karunungan na nagmumula po sa inyo at basbasan mo ang inyong pong salita upang ang amin pong pag-aaralan ngayon ay tumimo po sa aming puso at bigyan mo, Panginoon, ng kaliwanagan ng aming puso at isipan upang ang iyong mga salita mo, Panginoon, na amin pong mapapakinggan, mapag-aaralan po namin ngayon ay magliwanag po sa amin pong buhay. Salamat din po sa aking mga kapatid na nanonood ngayon, itong recording nito, itong Bible study. Lord, ang dalangin po namin, anoint mo po kami, let your anointing flow sa amin, at ang iyong lingkod, ikaw lamang, Panginoon, ang siyang mapapurihan. Gamitin mo lamang siya, Panginoon, bilang instrumento. In Jesus' name, Amen and Amen. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. At ito, so, kung meron po kayong mga Bible, buksan niyo po inyong mga Bible in Romans chapter 2. At nandito po tayo ngayon sa nung nakaraan, natalakay po natin yung verse 1 to 10. At napag-aralan po natin doon yung patungkol po doon sa judgment, yung tamang paghatol, pati yung judgment po ng Panginoon sa Romans chapter 1. At mayroon pong, kung natutunan po natin doon, mayroon pong tinatawag na righteous judgment. At alam din natin na mayroon pong hangganan. Ngayon, dito po sa verse 11 to 10, mga kapatid, 11 to 20, God willing, matapos po natin ngayon ito dahil may awa po ang Diyos, papag-aralan po natin itong mabuti. Amen. Alright, so let's read verse 1 to 3. Verse 11. Verse 11. Now, sabi po rito, Romans chapter 2, verse 11 to 12. For God does not show favoritism. Ayan. For God does not show favoritism. Sa atin po, pagka pinag-usapan po yung favoritism, even in sa atin pong mga, nung tayo po ay nung araw, pwede nating sabihin na sa atin pong mga teacher na may favoritism siya, mga ganun, nung araw, nung tayo po ay bata pa, may mga favoritism. At minsan, kahit sa isang tahanan, kapag mayroong favoritism yung magulang, may paborito silang anak, ang nangyayari minsan, mayroong mga pagsiselosan na nangyayari at hindi nagiging maganda yung samahan. Ganun din kahit doon po sa atin pong company na pinagtatrabahuhan, kapag tayo po ay mayroon po tayong favoritism, yung iba po ay nagsiselos. So, kaya kung mayroon pong yung mga iba po ay, kaya po ito, ang buti na lamang po ang Panginoon at wala po siyang sabi niya rito, for God does not show favoritism. At here, in verse 12, sabi niya rito, when the Gentiles sin, they will be destroyed. Even though they never had God's written law, and the Jews who do have God's law
will be judged by that law when they fail to obey it. Ayan. When they fail to obey it. Now here, makikita natin dito mga kapatid, meron po tayo dito mga Gentiles at even yung mga Jew. And here, sa Tagalog nga, sabi niya dito, sapagkat walang kinikilingan ng Diyos. Yan ang maganda sa Panginoon. Wala siyang kinikilingan. Pantay-pantay po siya pagka humatol. Hindi po siya nagtatangi. Meron po siyang ang kanya pong paghatol, ang kanya pong pagtingin. Sa atin ay pantay-pantay. Pagka po yung kanya pong paghatol. Wala po siyang favoritism. Pero hindi po iba po yung favoritism sa nalulugod Baka po wag po natin ma-misunderstood yun. Kapag nalulugod ang Panginoon, syempre, kapag ang kanya pong mga anak ay sumusunod sa kanya pong kalooban, nalulugod po ang Panginoon doon. Natutuwa po siya. Amen? Now here, in verse 12, ang sabi nga rito, ang mga hintil ay walang kautusan ni Moses. Ulitin ko po, pag sinabi po natin hintil, pag ikaw ay hindi isang Hudyo, ikaw ay hintil kahit ano pong lahi mo. Here, sabi niya, ang mga hintil ay walang kautusan ni Moses. Sila ay nagkakasala at parurusahan ng hindi batay sa kautusan. Pansinin po natin ito, mahalaga po ito mga kapatid. Hindi batay sa kautusan. Ang mga Hudyo ay mayroong kautusan. Sila ay nagkakasala at ahatulan batay sa kautusan. So yung Hudyo mayroong kautusan nino? Ni Moses. Dahil dito mayroon silang kautusan, mayroong binigay sa kanilang Panginoon, ahatulan sila ng Panginoon ayon doon sa kautusan. Pero yung mga hintil, wala pong propeta na nagbigay sila na katulad ni Moses, wala pong kautusan. So saan sila hatulan? Titira mo, marunong kasi ang Panginoon. Hatulan sila saan? Hindi sa kautusan. Ang mga hintil ay walang kautusan ni Moses. Sila ay nagkakasala at parurusahan ng hindi batay sa kautusan. Parurusahan sila, hindi batay doon sa kautusan. Pero yung mga Israelita o yung mga Hudyo, sila naman ay parurusahan ayon naman doon sa kautusan kung sila po ay pag sila po ay nagkasala. Ganun po yun. Now, here. Verse 13. For merely listening to the law doesn't make us right with God. It is obeying the law that make us right in His sight. Dito mapapansin po natin mga kapatid, kahit po doon sa verse 12 kanina na binasa po natin, mga kapatid, mahalaga na maintindihan po natin to kasi may mga katanungan minsan. Paano yung mga hindi nakarinig ng aral? Paano yung mga hindi nakarinig ng mga ebanghelyo? Paano po sila, maliligtas ba sila kapag sila po ay namatay? Saan sila mapupunta? Unfair naman yata yun kasi hindi naman nila narinig yung ebanghelyo. May mga ganun po tayong mga katanungan Balikan nga natin muna can you put it back in verse 12 para just to make it clear one last time para maliwanag po. Here, intindihin po natin to kasi may meron pong mga katanungan na ganito para hindi po tayo ma-misunderstood. Ang Panginoon po kasi kapag po siya ay humusga, perfect po yun, righteous yung kanya pong judgment. Truth, katotohanan yun. When the Gentiles sin, Gentiles, tayo, na mga sila, they will be destroyed even though they never had God's written law. And the Jews who do have God's law will be judged by that law when they fail to obey it. Okay? Maliwanag po yan kahit sa Tagalog. Ang mga hintil ay walang kautusan ni Moses. Natural, wala siyang kautusan. Sila ay nagkakasala at paparusahan ng hindi batay sa kautusan. Ang mga Hudyo ay mayroong kautusan, sila ay nagkakasala at hahatulan sa kautusan. In other words, itong dalawang to, hintil o yung, ibig sabihin sa lahat ng tao, wala po nakaabot sa pamantayan po ng Diyos. Kaya kahit sabihin po natin na, hindi sila hatulan ng Diyos, kasi wala naman silang, wala silang kautusan. O hindi sila hatulan sa kautusan. Hindi sila hatulan doon sa kautusan. Labas sila doon sa kautusan. Pero hatulan pa rin sila ng Panginoon. Anong hatol? Sila'y nagkakasala. Kaya, walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Ano ba yung biyaya ng Diyos? Meron bang maliligtas kapag sakaling gano'n na hindi nakaalam ng kautusan?
Pero mabuti naman sila, ganun. May mga katanungan po yun, ibang pong pag-aaral po yun, sasaliksikin po natin kasi kami, meron tayong mga katanungan na paano yung mabait siya, pero hindi nakaalam ng katotohanan. Dapat po yun, maliwanag din po yun kasi yung alam po nating kabaitan, iba po yung standard po ng Panginoon. May awa po ng Diyos, sa atin pong isang programa po natin, God willing, mabuksan po yon para yung mga question and answer, pwede po natin. Kung meron po kayong katanungan po dyan, pwede po natin sagutin, minsan may mga nagtitext po sa akin po ng personal, sa messenger, so tinitext po natin sila. Minsan naman, pag mayroon tayong pagkakataon, tinatawagan natin sila ng personal para masagot po yung kanila pong katanungan. Minsan naman, kung sino yung pipiliin po natin, kung mayroon pong mga katanungan, kasi hindi naman natin pwede lahat sagutin yung mga tanong. At sa susunod po nating mga Bible study, sasagutin po natin yung mga tanong po ninyo isa-isa para for the sake of time. Now here, so liwanagin po natin wala pong nakaabot sa pamantayan po ng Diyos dito. Yung mga hintil, saan po sila parurusahan? Hindi batay sa kautusan. Yung mga Hudyo, mayroon silang kautusan, kaya sila ay nagkakasala at hahatulan batay sa kautusan. So biyaya pa rin po ng Panginoon yun. Ngayon, mayroon ba bang naligtas? Ibig mong sabihin lahat ng tao na hindi nakarinig ng kautusan ay hindi naligtas. Hindi po ganoon. Mayroon pong mayaman po ang biyayaan po ng Panginoon. Mayroon pong maari silang maligtas kung sila po ay mayroon po silang kabutihan kasi hindi naman doon sa kautusan sila hahatulan po ng Panginoon. Alam po ng Panginoon yung laman ng puso nila. Ganun po yun. Kasi magiging unfair yun pagka hindi talaga sila nakarinig. Yung talagang totally walang-wala. Katulad noong, wala pa namang Biblia noong araw. Wala pa talaga. So yun po yung natin. Now, pero ngayon, ang dami ng paraan. Ito na yung kagustuhan ng Panginoon. Ang dami na ngayon. Ang daming pwedeng paraan. Kapag hindi ka na naghanap ng katotohanan, at hindi mo nasumpungan yung daan, na yun? Hindi na pananagutan ng Panginoon yun. Nasa sayo na yan. Kasi, ang katotohanan kasi, hindi naman nalapit yung katotohanan sa iyo ng kusa Hahanapin mo, sisiliksikin mo ang katotohanan. Kapag hinanap mo, sabi ng Biblia, magpapakahayag sa iyo ang Panginoon, hindi lalapit sa iyo yan. Now here, next. And 13, for merely listening to the law doesn't make us right with God. It is obeying the law that make us right in His sight. Why? Because obedience is the highest form of worship. May mga tao kasing they are well trained sa kanilang mga Bible, marunong sila. May mga memory verses sila. May mga training tapos sila. Pero yung pamantayan ng Panginoon, hindi dahil marunong ka sa Biblia, marami kang theology na alam, ay ikaw ay nakaabot na sa pamantayan ng Diyos. Hindi po ganun, mga kapatid. Kasi, maliwalag dito, listening to the Lord doesn't make us right with God. Doesn't make us right with God. Kahit you know a lot of scripture, that is good. Pero doesn't make us right with God. Listening to the law. It is obeying the law that make us right in His sight. What does it mean obeying the law? Sinusunod mo nga yung kalooban niya. Paano mo sinusunod yung kalooban niya? Yung kanya pong mga utos. Yung Great Commission lamang, yung Great Commandment, yung dakilang kautusan. Utos to ng Panginoon Pag hindi mo sinusunod yun, nalaman mo ang katotohanan, tayo pa rin ay nagkakasala sa Panginoon. Minsan di natin napapansin yan. Pero mahalaga po ang Great Commission. The Great Commandment po yan ng Panginoon. Matthew chapter 28 verse 19. In fact, yung end times, yung last day, nakasalalay sa gospel. And this gospel shall be preached to the whole world and then the end will come. Mahalaga po yun. Nalaman mo yung katotohanan. Nalaman mo yung aral ng kaligtasan. Pero nanahimik ka lamang. Hindi rin nalulugod ang Panginoon doon. Kaya nga ang sabi doon ng Biblia, di ba? Sapagkat hindi ang mga nakikinig sa kautusan, kundi ang sumusunod dito ang siyang pawawalang sala ng Diyos. Sumusunod. Hallelujah. Kasi ito yung mga Hudyo nung panahon na yun, sinasabi nila na parang, napag-aralan po natin yan nung kahapon na, parang sinasabi nila, hindi kami kasama dyan sa Romans chapter 1, kasi nag-upisa yung Romans chapter 1.
Even yung buong chapter nun. Here, inano ni Pablo sa another dimension. Chapter 2. Parang sinasabi nila, hindi. Alam namin ang kautusan. Kami yung sa amin ng Diyos nakipagtipan. Narinig nila. Kasi naririnig talaga nila. Di even memorize yung, nakakapag-memorize pa rin sila ng mga scripture. Kaya ang sabi ni Pablo sa kanila, sabi niya, maganda yan. Pero ito yan. Hindi ang mga nakikinig sa kautusan, kundi ang sumusunod dito ang siyang pawawalang sala ng Diyos. Kaya nga, di ba sabi ng Panginoon Hesus, hindi lahat sa akin ng tumatawag Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kanyang kaharian. Tingnan mo po yun? Lord, Lord. Hindi lahat yun. In Matthew chapter 7. Now here, but don't, James, kahit si James, pinatotohanan po ito ni James. Kinonfirm to ni James We last time we have the Bible study, the book of James, we finished that, pinaliwanag natin dito. Kinonfirm nyo, but don't just listen to God's word. You must do what it says, otherwise you are only fooling yourselves. For if you listen to the word and don't obey, it is like glancing your face in a mirror. So mabuti yon na ikaw ay napapakinggan mo yung salita. Kasi faith comes by hearing and hearing by the word of God. Paano ka nanampalataya? Sa napakinggan mo. Paano mo napakinggan? Mayroong isinugo. Mayroong sinugo, nangaral siya. Ganun po yun At dito, mahalaga yung pakikinig. Napakaganda po yan kasi nabubuo yung pananampalataya. Pero kung pakinig ka ng pakinig naman, hindi mo sinusunod, wala din yun. Mahalaga po yun, mga kapatid. Kaya ang sabi nga niya, di ba? Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Hindi mo dinadaya ang iyong kapwa, hindi mo rin dinadaway ang Diyos. Lalong hindi ang Diyos. Dinadaya mo unang-una yung sarili mo. Paano mo dinadaya ang iyong sarili? Kung pinapakinggan mo lamang ito, ngunit hindi isinasagawa. Dinadaya mo ang iyong sarili sapagkat, kita mo, ang nakikinig ng salita ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin. Pag itunuloy mo yan, pagkatapos ay umaalis. Ibig sabihin, mga kapatid, dito natin makikita na ang kahalagahan ng salita ng Diyos na ibinigay po sa atin. Kasi yung salita ng Diyos, tanglaw na sa ating buhay yan. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ibig sabihin, yung salita pa lang ng Panginoon, ang kanya pong salita ay buhay at espiritu. Dapat hindi natin sinasayang ang salita ng Panginoon. Mabisa, makapangyarihan ang salita ng Panginoon. Pero napapakinggan mo ng napapakinggan, pero hindi ka naman tumatalima doon sa iyong napapakinggan, baliwala din siya. In fact, dinadaya mo ang iyong sarili. Amen? Now here, verse 14. Romans chapter 2, verse 14. Tuloy pa rin natin dyan. Wala tayong ibang titingnan po rito, ibang cross-reference. Mag-focus lang po tayo ngayon dito sa Romans. Para maintindihan po natin mabuti kung binabasa po natin ang Romans. At least napakinggan na po natin sa ganito po natin mga Bible study. Here, sabi niya, even Gentiles who do not have God's written law show that they know His law when they instinctively obey it, even without having heard it. Pwede pala yun. They demonstrate that God's law is written in their hearts for their own conscience. Ayan. Meron palang conscience ang tao. Nilagay ng Panginoon yun Written in their hearts for their own conscience, and thoughts either accuse them or tell them they are doing right. They are doing right. Mayroon palang konsensya. Nilagay sa puso ng Panginoon sa bawat tao. Kaya wala ka pa rin talagang maidadahilan. Kapag ang mga hintil na hindi saklaw ng kautusan ay gumagawa batay sa panuntunan nito, ayon sa kanilang likas na pag-iisip, ito'y nagiging kautusan na para sa kanila. Without knowing it, nagagawa pa nila, nakakasunod pala sila doon. Ipinapakita ng kanilang mga gawa
na nakasulat sa kanilang puso. Sino naglagay niyo? Ang Panginoon, of course. Kanilang puso, ang panuntunan ng kautusan, pinapatunayan din ito ng kanilang budhi. Yan, budhi, konsensya, budhi. Sapagkat kung minsan sila'y sinusumbatan nito. Ayan. Yung budhi mo kasi sinusumbatan nito, konsensya, kung ano yung tama o mali. At kung minsan naman, sila'y ipinagtatanggol nito sa kanilang isipan. Ayun. Mayroong konsensya na nilagay ang Panginoon sa puso ng tao. Doon sila ahatulan doon. Sa bagay na yun. Kasi wala naman silang kautusan eh. Katulad doon, wala pa silang Biblia noon. O hindi na nila rinig yung gospel. So, pantay ang Panginoon pag umatol. Pero yung mga nakapakinig doon sa Mosaic Law, na kautusan, doon sila hahatulan ngayon. Kaya wala kang takas doon. Pantay pa rin ang Panginoon. Wala siyang pinapanigan ang Panginoon. Amen? Ganun po yun. Now, verse 16. And this is the message I proclaim, that the day is coming. Pag sinabi natin when the day is coming, alam natin ito yung judgment day. Pag sinabi the day is coming, tinutukoy niya rito yung judgment day. Here, and this is the message I proclaim, that the day is coming when God, through Christ, Jesus will judge everyone's secret life. Sino yung judge? Christ Jesus. Christ Jesus will judge everyone's secret life. Think about that. Yung lahat ng sikreto na yan, exposed ng Panginoon niya. Wala namang walang lingid sa Kanya. Kaya wala pong walang makakapag-justify na hindi ako dapat parusahan dito sa gawang to. Hindi ako guilty rito. Lahat. Ilalatag po lahat yan. Would you imagine that? Verse 17. You who call yourselves Jews are relying on God's law, and you boast about your special relationship with Him. You boast about your special relationship with Him. Ibig sabihin, kasi sila nga yung first hand, unang nakipagtipan ng Diyos sa kanilang mga ninuno. Sa kanila binigay yung kautusan, mayroong palatuntunan, kompleto po sila. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin sila nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kasi kung papag-aralan po natin lahat yan, mga kapatid, yung law and grace, yung law kasi naka-design yung law to see more sin. There's no problem about the law. The law is righteous. The law is holy. Sa iba pa pag-aaralan po natin yan. Pero dahil nga sa kabanalan po ng kautusan, pagka sinabi natin dito ang kautusan, at tinutukoy niya rito sa mga Gentiles, mga kapatid, wag po nating malito hindi ito yung mga, baka mamaya, yung law na tinutukoy po niya rito, yung kahit yung sa mga Gentiles, yung moral law pa lamang. Moral law pa lamang to. Iba pa yung mga, ang daming mga kautusan ng mga Hudyo na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Napakarami po yan. Maliban pa lang doon sa Ten Commandments. And here, papansinin po natin, this message I proclaim that the day is coming when God, through Christ Jesus, will judge everyone's secret life. Secret life. You who call yourselves Jews are relying on God's law, and you boast about your special relationship with Him. Tama? Ayon sa magandang balita, mahalaga nga yung magandang balita Ayon sa magandang balitang aking ipinapangaral, sabi ni Apostol Pablo, gayon ang mangyayari sa araw na ang mga lihim ng mga tao'y hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya yung magandang balita, mga kapatid, ang kailangan po nating matanggap. Paano natin matanggap ang magandang balita? Pinapangaral nga ni Apostol Pablo ng mga disipulo. Kasi sa pamamagitan ng magandang balita, doon tayo maliliwanagan. Ang magandang balita patungkol kay Jesucristo po yan. Kasi kung wala ang magandang balita, puro masamang balita yan. Anong masamang balita? Ang masamang balita, mga kapatid, hindi tayo nakaabot sa pamantayan ng Diyos at lahat tayo guilty sa Panginoon. Hintil or hindi hintil, guilty talaga yun, mga kapatid. Kaya nga ito yung ng Panginoon, grace niya. Ngunit ikaw na nagsasabing ikaw ay Hudyo at nananalig sa kautusan, ipinagmamalaki mong may kaugnayan ka sa Diyos. Mabuti yun, pero kakaugnayan sa Diyos, okay yan. Pero di pa rin sila nakaabot.
Kung pag-aaralan pa rin natin yan, once a year nga, pumapasok doon yung pinaka-high priest nila. Once a year lamang, high priest lang ang pwedeng pumasok doon sa dakong kabanal-banalan o yung holiest na tinatawag. Mag-o-offer siya doon ng sacrifice. Ano yung sacrifice na yon? Hindi yung pinaka, yung dadalhin niya lamang doon yung dugo ng panganay na hayop. Ibibisik niya doon sa loob ng dakong kabanal-banalan, nandun po yung Ark of the Covenant na tinatawag, tsaka yung mercy seat. Sa loob po nun, nandun po yung tablet stones, saka yung mana, at yung rod of Aaron, doon sa loob po nun. At ang pwedeng pumasok lamang doon, ay yung pinaka-high priest at once a year. Tawag po doon atonement. Atonement means to cover up their sins. Yun po ang gagawin nun. At every year, taon-taon, ginagawa nila yun. Hanggang sa dumating ang panahon na yung ginagawa na nilang yun, ritual na lamang. Yung presensya ng Panginoon umalis na eh. Wala na, umalis na. Ritual na nilang ginagawa yun. Kaya mayroong silent time sa Israel nung kapanahunan bago dumating ang Panginoon. Actually, for more than 400 years, there is no living prophet in Israel. Kung pag-aaralan po natin yan, until the fullness of time in Galatians chapter 4 verse 4. Kaya noong dumating si John the Baptist, si Juan Bautismo, nang nagbabautismo siya, akala nila siya na yung Messiah. Pero hindi niya sinabi, sabi niya, ako yung magpe-prepare, preparing the way of the Lord, sabi niya gano'n. Siya ngayon nagbautismo eh. Nung dumating ang Panginoong Hesus, mga kapatid, doon nila nakita na lahat ng klase ng himala, the greatest miracle of all. There is no living prophet in Israel. Walang mensahe, tahimik lahat. Pero naghahandog pa rin sila, pero yung mga handog nila, ritual na lamang. Wala na yung presensya ng Panginoon, yung Shekinah glory ng Panginoon doon. Umalis na. Kaya nga nakipagtipan ng panibago ang Diyos. Kaya nagkaroon ng bagong tipan sa pamamagitan po ng Panginoon. Nandito na tayo ngayon sa kautusan ng Panginoon na kung saan mahalaga na matanggap natin yung magandang balita. Kasi nga wala pong nakaabot dito. Ito yung gustong iparating na rin. Kasi kung pag-aaralan na itong context ito sa chapter 3, makikita natin yan eh. And here, dito pa lamang, in verse 18, sabi niya, you know what He wants you. You know what He wants. You know what is right because you have been taught His law. You are convinced that you are a guide for the blind. You are convinced that you are a guide for the blind and a light for people who are lost in darkness. Alam nila yun eh. Itotoo naman eh. Kasi sila yung nakatanggap ng aral. Sa kanila nakipagtipan ng Panginoon. And yet, sabi nga niya, di ba? Sabi mo, alam mo ang kanyang kalooban at sumasang-ayon ka sa mabubuting bagay sapagkat ito ang natutunan mo sa kautusan. Ang palagay mo'y taga-akay ka ng bulag, tanglaw ng mga nasa kadiliman, ang palagay mo. Pero alam natin mga kapatid, sa kautusan, walang nakaabot sa pamantayan pa rin ng Diyos. Whoever keeps the whole law yet stumble at just one point, he is guilty of breaking upon. Ang Panginoon lamang ang nakasunod. Dahil sa pagsunod ng Panginoon sa kautusan, sa ating pakikipag-isa, tayo ay itinuring. Kita mo? Itinuring tayong matuwid, hindi dahil mabuti tayo, hindi dahil sa ating ginagawa, kundi yung ating pakikipag-isa kay Kristo. Yan ay biyaya ng Panginoon sa atin, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Hallelujah. Now here, kaya sabi sa verse 19, ang palagay mo'y taga-akay ka ng bulag, tanglaw ng mga nasa kadiliman. You think you can instruct the ignorant and teach children the ways of God. For you are certain that God's law gives you complete knowledge and truth. Yan. Complete knowledge and truth. Sabi nga sa Tagalog, di ba? Tagapayo ka ng mga hangal at tagapagturo ng mga bata dahil natuklasan mo sa kautusan ang buong kaalaman at katotohanan. Sa kautusan ang buong kaalaman at katotohanan. Hallelujah. Nasa kautusan lahat yan. Pero sa kautusan, walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kaya, binapakita ito yung pre-present ni Pablo. Pansinin po natin si Pablo, mga kapatid,
Ano to? Well-trained po ito ni Gamaliel. Pharisees din ito eh. Sinasabi niya ito. Pinipresent niya sa kanila yung ebanghelyo ni Kristo, ang ebanghelyo, yung magandang balita. Ibig sabihin, wag niyong ibagmalaki dahil alam ninyo. Ibig sabihin yan, ano na kayo? Hindi na kayo hahatulan? Hindi. Ang gusto lang ipakita nito ni Pablo sa kanyang sulat, kung titingnan mo, magsisi kayo. Ano? Magsisi. Repent. Change of mind. Verse 21. Let's go in 21 to 22. Yeah, hanggang 29 niya. Meron pa tayong time. 21. Sabi rito, nagtuturo ka sa iba. Sabi niya rito, sa 21. Verse 21, yeah, here. Well, then, if you teach others, why don't you teach yourself? Why don't you teach yourself? Sabi niya, you teach others. Why don't you teach yourself? You tell others not to steal. But do you steal? Ibig sabihin ng ano lang dito, ayaw na yung ni Pablo na yung hypocrisy. Ayan. Spirit din kasi yan eh. Sabi sa nila, you say it is wrong to commit adultery. But do you commit adultery? Sinasabi mo na masama ang pangangalo niya? Kita mo? Do you? Sabi niya. But do you commit adultery? Hindi naman pang-uusgayan, tanong yan eh. Pero nakikita niya na mayroon talagang gumagawang gano'n. You condemn idolatry. Ayan. But do you use items stolen from pagan temples? Kita mo yan? Ginagamit naman nila yon. Nagaling doon sa mga templo ng mga pagano. Ginagamit nila. So, hypocrisy ito kung titingnan po natin. Now, you are so proud of knowing the law, but you dishonor God by breaking it. You dishonor God by breaking it. Di ba? Sapagkat nasusulat. Di ba? Chapter 2, verse 21, yeah. 22, go up now. Ahead, 23. Ipinagmamalaki mong saklaw ka ng kautusan. Umpisa na natin sa 22. Sinasabi mong huwag mangangalunya. Bakit ka nangangalunya? Nasusuklam ka sa mga Diyos-Diyosan. Bakit ninanakawan mo ang mga templo nila? Kita mo? 23. Ipinagmamalaki mong saklaw ka ng kautusan, ngunit nilalapastangan mo naman ang Diyos sa pamagitan ng paglabag mo sa kautusan. Ayun nga, 24, ayun nga sa nasusulat, ang pangalan ng Diyos ay nilalait ng mga hintil dahil sa inyo. Kita nyo? Hypocrisy ito, makikita natin dito. Ito yung walang puwang ito sa sa kautusan ng Panginoon. Yung kanyang mabuting aral. Ano to pakitang tao, gano'n. Ayaw, ito yung itinuturo ni Apostol Pablo sa kanila Kaya sa 25, verse 25, dito na lamang, mahalaga lamang ang iyong pagiging tuli kung tumutupad ka sa kautusan. Subalit kung lumalabag ka sa kautusan, para ka ring hindi tinuli. Ito kasi yung isa sa mga covenant ng Panginoon kay Abraham, na sinunod nila yan sa kanilang mga patriarkang si Abraham. Naging sinunod nila yan. Pakikipagtipan nila ito. Ibig sabihin, sumusunod sila doon sa kasunduan. Ayun, ginagawa nila yon. Kung hindi tuli ay gumagawa batay sa panuntunan ng kautusan, hindi ba siya ituturing na tuli? Kaya ikaw na Hudyong nasa ilalim ng kautusan, ngunit hindi naman tumutupad nito, ay hahatulan ng mga tumutupad sa kautusan, bagamat hindi sila tinuli. Yung sa puso kasi ang gusto ng Panginoon Kaya sabi sa 28, sapagkat ang pagiging isang tunay na Hudyo
ay hindi dahil sa panlabas na kaunyuan o dahil sa pagtutuli sa laman. Ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago sa puso't kalooban ayon sa Espiritu at hindi ayon sa kautosang nasusulat. Amen? Ulitin ko yan ha. 29. Ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago sa puso't kalooban ayon sa Espiritu at hindi ayon sa kautosang nasusulat. Ang papuri sa taong iyon ay mula sa Diyos at hindi mula sa mga tao. Yun. Sabi sa English, go up. Sabi niya here, you are, verse 27. Start in 28 na lang. 28. For you are not a true Jew just because you were born of Jewish parents or because you have gone through the ceremony of circumcision. No. A true Jew is one whose heart is right with God. Yung heart is right with God, and true circumcision is not merely obeying the letter of the law, rather, it is a change of heart produced by the Spirit, and a person with a changed heart, I want you to notice this one, and a person with a changed heart seeks praise from God, not from people. Kita nyo? Sino yon? Pansinin nyo mabuti mga kapatid ha, kung ito yung talagang nabago ang puso. Pansinin po ninyo ha. It is a change of heart. Produce alin? Ano yung pinoproduce ng change of heart? Produced by the Spirit. Yung Espiritu kasi ng Panginoon, kapag kumilos sa iyo, maumunga yan. Yung fruit of the Holy Spirit. And a person with a changed heart, anong nangyayari? Seeks praise from God, not from people. Yung papuri, na ninanais niya ay yung papuri ng Diyos at hindi yung papuri ng tao. Kaya sabi sa Tagalog, di ba sabi niya dyan sa bandang huli, here, ang papuri sa taong iyon ay mula sa Diyos at hindi mula sa mga tao. Hallelujah. Produce change heart. Kaya nga maliwanag sa English, mga kapatid eh. Amen? Ang kanya pong tinitingnan dito. A person with a changed heart seek praise from God, not from people. Change of heart. It is a change of heart. Hallelujah. So dito, pinapakita natin mga kapatid, na sulat ni Pablo sa chapter 2. Ayan, natapos natin yung chapter 2 ngayon. Papansinin po natin mga kapatid, dito makikita natin na bawat isa talaga, Hudyo man o Hintil ka, pinipresent ni Pablo yung Ebanghelyo. Kung makikita natin dito, yung gospel. Sa Romans chapter 1 pa lang, pinapakita niya na rito na kailangan ng tao ito. Kasi ito, pinakita niya, ito yung kalagayan ng tao. Sinabi niya lahat ng mga kalagayan. Yung hindi pagkakilala doon sa tunay na Diyos, kaya nagkaroon ng pagsamba na hindi ayon sa kanyang kalooban, at ano'y naging bunga, daming mga bunga. Tapos doon sa chapter 1, pinagsasabi niya lahat yun na pag-aralan natin. Sa chapter 2 naman, itong mga nakaalam ng kautusan, ay hindi kami kasama dyan. Sabi niya gano'n, hindi kami kasama dyan. Sila dyan kasi alam namin yung aral. Hindi nila alam na yung aral pala yon na sinasabi nila, na nalaman nila, hindi naman sila nakaabot sa pamantayan ng Diyos kasi hindi naman nila sinunod. At wala talagang makaabot sa pamantayan po ng Diyos. Kasi yung kautusan, banal naman yung kautusan eh. Pero yung law, designed to see more sin. Nakadesign nyo kung titingnan mo. Hindi mo talaga maabot yung pamantayan po ng Panginoon. Kaya ang gusto iparating dito, magpakumbaba sa Panginoon. Magbalik loob at magsisi sa atin. Change of mind ang pagsisisi. Alin? Yung ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Kasi kung wala si Kristo, hindi dahil sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo,
Hindi magkaroon ng kapatawaran ng kasalanan ng tao, mga kapatid. Hindi natin pwedeng maabot ang pamantayan po ng Diyos. Hindi dahil sa marami tayong alam sa Biblia, no? Wala. Wala po, mga kapatid. Kaya po, mga mahal kong kapatid, ito yung Ebanghelyo. Hindi kasi ito naluluma, mga mahal kong kapatid. Patuloy po na nagbabago ito ng buhay. Nagliliwanag po ang buhay ng isang tao. Kapag ka tinanggap niya yung magandang balita. Kapag sinabi mo kasi tinanggap mo si Jesus, yung kanya pong salita, tinanggap mo na rin yung kanyang salita. Verbo kasi yan eh. Ito, tinanggap mo yung kanyang salita. Ibig sabihin, magpasakop tayo doon sa kanya pong aral na ibinigay po niya sa atin. Ano tayo? Magsisi tayong totoo. Humingi tayo ng tawad. Magbalik loob tayo. Kasi yung sinasabi natin kabutihan natin, lalo-lalo na kung i-compare mo lang yung iyong buhay sa iyong kapitbahay. Bakit naman sa kapitbahay? Hindi naman yan eh. Yung sinabi mo, hindi naman ako gaanong kasama. Hindi naman. Tapos gagawin natin, hindi, titimbangin kasi ng Panginoon yan kung ilang percent yung kabutihan mo at kasamaan mo. Wala pong ganong aral sa Biblia, mga kapatid. Hindi po ganon. Yung kung ang pong Biblia po ang pag-aaralan natin, hindi ganon, mga kapatid. Okay, pagsabihan po natin ganon. Ano balimbawa? Sa buong buhay mo, 40 years kayong mag-asawa. 40 years, you are faithful 40 years. Pero isang beses ka lang, hindi unfaithful ka. Isang beses lang. Pero isang beses na yun, buong taon pala na yun. Isang beses lang naman. How can you judge that? Hindi unfaithful. Hindi ka pa rin, guilty ka pa rin. Buong buhay mo, okay, halimbawa, sa traffic na lang, sa batas trapiko na lang, 20 years, halimbawa, 20 years kang nagmamaneho. 20 years, Sabi mo gano'n, hindi, 20 years. Ang dami kong wala akong violation. Ang violation ka lang itong taon na ito. Violation ko lang itong taon na ito. Pero for 20 years, wala akong violation. Perfect. Pero itong taon lang ito, hindi ako rito. Dito lang sa taon na ito na sumablay ako. Sabihin mo doon sa sa tingin mo, absuelto ka? Hindi ka naman niya absuelto eh. Guilty ka doon, iba yung 20 years sa pinag-uusapan. In fact, pag-aralan natin niya rin yan sa James, di ba? Ang tumutupad sa buong kautusan, lumabag sa isa, lumabag sa lahat, mga kapatid. Sa 10 Commandments lang, mga kapatid, kung titingnan natin yung moral na lang, yung batas na ng Panginoon. Hindi tayo nakaabot sa pamantayan po ng Panginoon. Una pa lang eh. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might, with all your strength. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, buong kalakasan. Doon pa lang, sablay na tayo, umpisa pa lang. Wala na, hindi tayo nakaabot. Pag sinabi pa ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Lalo na. Hindi na. Kasi kung sino lang yung mahal natin, kung sino lang malapit lang sa atin, yun lang. Paano pag yung sinabi pa ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kaaway? Naku. Paano mo gagawin yun? Kung wala ang Espiritu ng Diyos sa iyo. Bless those who persecute you. Yung mga nagpaparatang sa iyo na walang katotohanan, pagpalain mo yung mga umuusig sa iyo. Kapag ang iyong kaaway nagugutom, pakainin mo. Kapag nauuwa, painumin mo. How can you do that, mga kapatid? Kung wala ang Espiritu ng Diyos sa iyo, nakikilos, paano mo ito gagawin? Paano tayo makakaabot sa pamantayan po ng Diyos? Kung hindi dahil sa kanyang biyaya, kung hindi dahil sa kanyang bugtong na anak na namatay sa iyo at sa akin sa krus ng Kalbaryo, kung yung mga dugo nga ng mga tupa taon-taon, to cover up, ibig sabihin ng cover up, kasi pag ito yung cover mo lang, nandyan pa rin. Tinakpan lang yun. Dahil doon sa mga handog, yun tinignan ng Panginoon. Kaya natakpan. Pero pag tinignan mo, nandun pa rin. Taon-taon ginagawa nila yun. Hindi pa rin nakaabot sa pamantayan ng Diyos. At kapag hindi sila nakasunod doon, alam po natin, mga consequences na nila. Kaya nga ang Panginoon, the Lamb of God, ito, kordero ng Diyos, na nag-aalis
ng kasalanan ng sanlibutan. Hebrews 9:22, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Kung wala ang pagbububo ng dugo, walang pagpapatawad ng kasalanan. Kaya ito yung ino-offer ni Apostol Pablo. Huwag niyong sabihin alam niyo ang kautusan, huwag niyong sabihin naman excuse kayo dahil hindi niyo alam ang kautusan, hindi niyo narinig. Sabi niya, mayroon kayong konsensya, nilagay ng Panginoon sa inyong puso. Doon kaya hatulan. Lahat, kailangan natin ng biyaya ng Panginoon. At ito ngayon ang ino-offer niya sa atin. Ang kanyang bugtong na anak. Without the shedding of blood, there's no forgiveness of sin. Mga mahal kong kapatid, I don't wanna miss this Bible study without giving you an opportunity to make Jesus the Lord of your life. Ayaw kong sayangin ang pagkakataon nito na matapos naman ang Bible study natin ito sa Jesus ang Daan, kung alam mo na kinakausap ka ng Panginoon sa oras na ito, na alam mo na tinatawag ka ng Panginoon na magbalik loob sa Kanya. Maaring ikaw ay matagal ka nang naglilingkod sa Panginoon. Maybe you are workers in the church long time. Matagal na. At nanonood ka ngayon sa akin. Baka nga ikaw ay nagpipreach ka na dati, nagtuturo ka na. Napakasipag mo dati. Pero dumating sa buhay mo ang hindi mo inaasahan na problema, pagsubok, hindi mo nakayanan. Dahil dito, bumitaw ka. Hindi ka na katulad ng dati, you stop going to church, you stop reading the Bible, you stop sharing. Totally, you stop na. You're watching me today. Akala mo lang hindi mo nakayanan. Kaya mo ako napapanood ngayon, hanggang ngayon, kasi mahal ka ng Diyos. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Hindi ipapahintulot sa iyo ng Panginoon ang pagsubok na yan kung hindi mo kayang pagtagumpayan. Yes, mga kapatid, life is not easy. Lagi tayo nakikipagbaka sa buhay na ito. Kaya nga kailangan natin ang biyaya at habag ng Panginoon. Kailangan natin ang Kanyang Espiritu. At mga kapatid, kung napapanood mo ako ngayon at alam mo na lumayo ka sa Panginoon, ito yung tamang panahon na tinatawag ka ng Panginoon. Na magbalik loob ka sa Panginoon. Hindi pa huli ang lahat. Pwede ka pang gamitin uli ng Panginoon. Maaari naman ikaw ngayon ay nasa kasalanan ka ngayon, nahulog ka sa kasalanan, hindi mo inaasahan. Ang akala ng pamilya mo, you are faithful, tapat ka, dahil okay naman, sa finances, okay ka, nakakausap mo yung pamilya mo, pero lihim, yung sikreto, na hindi ka pala naging tapat. Meron kang kinakasama rito. Hindi mo alam kung paano mo iiwan. Pero napapanood mo ako ngayon. Huwag mo nang hintayin pa, mga kapatid, ang ibang araw, buwan o taon. Ito yung tamang oras. Tinakda ng Panginoon ito kasi gusto ng Panginoon na ayusin mo ang iyong buhay. Ayaw ng Panginoon na masira ang iyong pamilya. Pinagmamalaki ka ng iyong mga anak, pero ang katotohanan, pinagmamalaki ka ng lahat. Na ang buong akala nila, ikaw ay napakabuting ama, ina. Pero wala silang kaalam-alam. Hindi ka pala naging matapat. Nahulog ka sa tukso. Ngayon, gusto ng Panginoon na iwan mo ang kasalanan na yan. Huwag kang matakot na hindi mo kaya yung buhayin ng iyong pamilya. Maaring yung kinakasama mo nakakatulong sa iyo. Pero alam mo yung salita. Pero hindi mo alam kung paano mo iwan. Pinapakinggan mo ako ngayon, napapanood mo ako ngayon. Tinatawag ka ng Panginoon, kapatid. Hindi huli ang lahat. Manumbalik ka. Ayaw ng Panginoon na masira ang iyong pamilya. Ang pinakamahalaga sa lahat ay hindi yung mabili mong cellphone. Hindi yung pamana mo sa kanila na lupa, or bahay man yan, o negosyo, kundi yung legacy, yung integridad na maiiwan mo. Hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. Huwag mong hayaan na masira, na tuluyan ang iyong buhay, ang iyong pamilya. Hindi pa huli ang lahat.
Kung alam mo naman na ikaw ay, pinapanood mo ako ngayon, na para bang hindi mo na nararamdaman yung kagalakan ngayon ng pag-aaral ng salita ng Panginoon, madali ka nang mainip. Hindi ka na excited. Hindi ka tulad ng dati. Pero ngayon napanood mo ako. Mga kapatid, tinatawag ka ng Panginoon na muli mong ibalik yung devotion mo. Tulad ng ginagawa mo dati, pagbabasa ng Biblia, pananalangin, pagbabahagi, pag-i-encourage sa kapwa, maaaring hindi mo na ginagawa. Kinakausap ka ng Panginoon ngayon. Espiritu ng Diyos ito, mga kapatid. Instrumento lamang ako na ginamit ng Panginoon kasi ayaw ng Panginoon na magpatuloy ka sa kalagayan yan. Alam mo ang aral, alam mo ang salita. Pero alam mo na kinakausap ka ng banal na Espiritu na hindi tama yung ginagawa mo. Na kailangan mong iwasto. Kasi naririnig mo na ang Diyos ay nangungusap sa iyo. Pero paulit-ulit, huwag mong hintayin kapatid na patuloy na tumigas ang iyong puso. Kasi ang katotohanan mga kapatid, nais ng Panginoon na ikaw ay lumakad doon sa liwanag. At kapag ikaw ay totoong magsisisi ka ng totoo, iiwan mo ang mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa Kanya, hindi ka niya pababayaan. Yung iniisip mo na baka nakakatulong sa iyo, hindi mo kayang iwan? No, kaya mo. Mas malakas si Kristo. At siya lamang yung totoong nagmamahal sa iyo, nagmamalasakit sa iyo. At pinatunayan niya nung siya ay mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Kapatid, kinakausap ka ng Panginoon. Alam mo na kinakausap ka ng Panginoon. Maaring ikaw ay gipit finances. Maaring mayroon ka nangingailangan na pamilya. Kaya napilitan ka, ayaw mo na gawin to pero napilitan ka. Kapatid, ayaw ng Panginoon na magpatuloy ka dyan. Ang gusto ng Panginoon, kahit natalbos ng kamote lang ang iyong ulam. Kung kasama na mo naman ang iyong pamilya, na kumakain sa hapagkainan, buo kayo, hindi malilimot ng Panginoon ang kabutihan na iyong gagawin. Kapag ikaw ay naghahanap buhay ka ng maayos, galing sa iyong pawis, ipagmalaki mo yan, saludo ko sa iyo, saludo ko sa iyo. Huwag kang huwag mong ikahiya ang mga bagay na marangal. At kung alam mo na ikaw ay nadadala, nahihila ng mga barkada dahil maaring nasisilaw ka dahil sa kanilang mga gamit na nabibili, pero mayroon pala silang mga kinakasama na bagamat mayroon silang asawa sa Pilipinas, huwag mo silang tularan, huwag mo silang kainggitan. Ang gusto ng Panginoon, magbalik loob ka sa Kanya. Iwan mo ang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Kanya, hindi ka babayaan ng Panginoon. Kapag ikaw ay naghanap buhay ng marangal, kahit mahirap, kahit ikaw ay pagpawisan ka, magsakripisyo ka, malulugod sa iyo ang Panginoon. At hindi niya ikaw iiwan, hindi ka niya pababayaan. Sa oras na ito, mga kapatid, gusto kitang ipanalangin. Alam ko na kinakausap ka ng Panginoon. Huwag mong patayin ang live recording na ito, Facebook na ito, kasi gusto kitang ipanalangin. Kinakausap ka ng Panginoon. Huwag mong patigasin ang iyong puso. Gusto ng Panginoon na manumbalik ka. Gusto ng Panginoon na makapiling ka niya pagdating ng panahon. Ayaw ng Panginoon na saka ka magsisi kapag ikaw ay nandun na sa banig ng karamdaman. Ang pagsisisi, it's not up to you. It's up to God. Kung kailan ka hinihipon ng Panginoon, ng Kanyang Espiritu, doon po tayo tumugon sa pagtawag ng Panginoon. Mahal ka ng Diyos, kapatid. Pinatunayan niya ito nang isuguin niya ang Kanyang bugtong na anak sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at para sa akin. Ayaw niya na mapahamak tayo. Tiyak ka ba ngayon na kung ikaw ay nahatulan ng Panginoon, guilty ba o not guilty? Di ba? Ang inaasahan niya na marinig sa atin ng Panginoon sa atin. Maikli lang yung ating buhay.
Kaya magsisi tayo, magbalik loob tayo sa Panginoon. Bumalik tayo sa Panginoon. Bumalik ka sa Panginoon, kapatid. Manumbalik ka sa Panginoon. Start praying again. At alam ko, kinakausap ka ng Panginoon. Kaya ako ngayon narito para sa iyo. Maring ikaw ngayon ay nasa kwarto ka, nanonood ka ngayon, mag-isa ka, at o kaya naman ikaw ngayon ay nasa kusina ka o nasa sala ka. Saan ka man ngayon? Pinapanood mo ko ngayon. Naka-watch party yung kaibigan mo, yung kamag-anak mo. Ngayon pinapanood mo ako. Alam mo, walang nakakaalam. Pero alam mo sa iyong sarili na kinakausap ka ng Panginoon. Alam mo sa iyong sarili na kailangan mong magbalik loob sa Panginoon, magsisi ka at sundin ang kanyang kalooban. Hindi pa uli ang lahat. Come to Jesus today. Gusto kitang ipanalangin, kapatid. Kaya ako sinasabi sa iyo ito, mga kapatid, kasi atas ito ng pag-ibig. Ganyang kakamahal ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na ikaw ay mapahamak. Ayaw ng Panginoon na manatili ka dyan. Gusto ng Panginoon, once again, tumayo ka, lumakad sa liwanag, kasama ang Panginoon. At kapag ginawa mo yan, hindi mo pagsisihan. Hallelujah! Amen? Pikit mo ang iyong mga mata at gusto kitang ipanalangin. Ulitin mo ang panalangin na ito na nagmumula sa puso. Bagitin mo ang panalangin na ito. Panalangin ng pagsisisi, pagtanggap sa Panginoon, sapagkat sa sarili mong kakayahan, kapatid, hindi mo kayang baguhin ang iyong sarili. Hindi mo kayang iwan ang kasalanan na yan. Kasi bondage yan. Kailangan mo ang Espiritu ng Diyos na umago sa iyong buhay. Kailangan mo si Kristo sa iyong buhay. At kung gagawin mo yan, kapatid, kung dati-rati hindi mo kaya, tutulungan ka ng Diyos. At walang bagay na mahirap sa Panginoon. Lahat posible sa Kanya. Amen? Sabihin mo ito na nagmumula sa puso. Sabihin mo ito na nagmumula sa puso. Ipikit mo ang iyong mga mata. Taas mo ang iyong mga kamay. Sabihin mo, dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, humihingi ako ng tawad, ang aking mga kasalanan, ang aking pagmamalaki, ang aking pride, sinusuko ko, Panginoon, lahat ng aking kasalanan, Panginoon, hinihingi ko ng tawad sa iyo. Sinusuko ko na, Panginoon, ang aking buhay sa iyo. Ikaw ang maghari sa akin. Pinaniniwalaan ko, Panginoon, na ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa akin. At muli kang nabuhay. Sa oras na ito, Panginoon, maghari ka sa aking buhay. Ikaw na, Panginoong Hesus, ang aking uunahin sa aking buhay. Ang lahat-lahat, Panginoon, ay isinusuko ko na sa iyo. Nais ko, Panginoon, makasunod sang-ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo ako. Banal na Espiritu, sa oras na ito, puspusin mo ako. Marami pong salamat sa iyong pagpapatawad. Marami pong salamat sa iyong pagliligtas. Marami pong salamat sa buhay na walang hanggan. Ito ang aking dalangin na nagmumula sa puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Hallelujah! I can sense the presence of God, yung Espiritu ng Diyos. Nadama mo ba yan, mga kapatid? Pinanalangin mo ba yan na nagmumula sa puso? Kahit gaano kaikli, kahina ang panalangin na yan, kung yan ay pinalangin mo na nagmumula sa puso, narinig ng Diyos ang iyong dalangin. Kapatid, ako po ay natutuwa sa iyong ginawang desisyon na yan. Yan ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo sa iyong buhay nang tanggapin mo sa Jesus bilang iyong Panginoon tagapagligtas.
Ngunit higit na natutuwa sa iyo ang Panginoon, kasama ng kanyang libu-libong mga anghel na nagkakasiyahan dahil sa iyong desisyon na ginawang yan. Mga kapatid, upang ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya, umpisahan mo sa pagbabasa ng kanyang salita sa aklat ng John. At patuloy kang dumalo sa mga Bible study, connection group, anong mga live group, kahit sa mga live tulad nito. At pagkatapos nitong lockdown na ito, make sure, go to church at ipamalita mo ang ginawang pagliligtas, ipamalita mo ang kabutihan ng Diyos sa iyo, and your life will never be the same again. Muli po mga kapatid, ako po ay nagpapasalamat sa pagsama po ninyo sa araw na ito. Nawa ay patuloy na umagos ang Espiritu ng Diyos at patuloy na magningning ang mukha ng Panginoon. I want to bless you. Sa oras na ito, Panginoon, maraming pong salamat sa inyo pong pagsama sa amin. Patuloy namin idinadalangin ang aming mga frontliners. Panginoon, salamat sa kanilang buhay, sa kanilang mga sakripisyo na ginagawa. Panginoon, sila man ay nasa ospital, saan man sila nagtatrabaho, sa gobyerno, sa supermarket, lahat ng mga frontliners namin. Panginoon, ingatan mo sila, Panginoon. Salamat sa kanilang buhay at sakripisyo na patuloy na ginagawa. Ganon din, Panginoon, dalangin po namin sa aming mga mahal sa buhay. Katagpuin mo ang kanilang pangangailangan at ang mga may karamdaman ngayon, may mga sakit sa oras na ito na nagpapagaling ngayon sa kanilang mga bahay, naka-quarantine sila. Let your healing in the name of Jesus be upon them. At yung mga nasa hospital ngayon, bisitahin mo sila, Panginoon. Patuloy mo silang abutin, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling noon, ngayon, at magpakailanman. Salamat po, Panginoon, sapagkat katuloy mong gamutin ang aming bayan, Panginoon. Ang mga kapuspalad po naming mga kababayan, patuloy mo silang katagpuin at ang bawat bansa, Panginoon, na dumadalangin sa iyo ngayon, humihingi ng himala. Panginoon, ikaw ang siyang kumilos. At salamat po sapagkat ang amin pong mga dalangin ay hindi po nasasayang, sapagkat alam po namin na ikaw ang Diyos na nakikinig ng dalangin ng iyong mga anak. Sang-ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Marami pong salamat. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, sinasamba ka namin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Maraming pong salamat sa inyo pong pagsama. At nadama ko ang Espiritu ng Diyos ngayon. Nawa ganun din po sa inyo. At magpatuloy po tayo. Huwag po tayong matakot na harapin ang suliraning ito. Amen? At do something today. Share love, encouragement, share the word of encouragement sa iyong mga mahal sa buhay. Tell them that you love them sa iyong mga kaibigan. At nawa, patuloy na magningning ang mukha ng Panginoon po sa inyo. Love you and we'll see you. God bless.